Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay October 8, 2020 at medyo maganda yung sipa ng ating blue chips pero mukhang magic closing din, so silipin natin mamaya. So nag-gain po yung ating blue chip index, yung ating PSEI index ng 1.27%. So mukhang malakas na support yung ating 5,800 level at umakyat tayo sa 5,942.66 level naman. So ito po yung mga top trendings natin, yung mga telco players natin, si Dito, si Now, and then mga mining. So mukhang pumitik sila ngayong araw na to. Si Nickel, si FNI, si MRC, and then si MPI, Merimart, ABS-CBN at ang ating PSCI index naman. So basahin nyo po yung ating disclaimer. And as usual, sa mga bago po natin na kapapasok lamang dito sa ating channel, so please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So i-browse nyo lang po kung bago ka lang dito sa ating channel. Marami pong sections na sabi ko nga nakalagay po dito. Baka po makatulong sa iyong trading journey or investing journey dito sa ating PSE market. So marami pong sections, depende sa kung ano yung hinahanap mo sa kanya. So merong technical, merong yung mga entry sa exit, yung about sa companies, and then meron naman tayong daily uploads, yung mga reviews po na ginagawa natin daily naman. And then pwede din follow mo ako dito sa aking Facebook account na Palabi Trader, so nagpo-post din tayo dito. And then minsan meron tayong mga chupit-chupit na stocks dito, so nagigame tayo, then share po natin yung ginagamit natin na strategy naman sa kanya. So kanina medyo hindi naman maganda yung service sa atin ni CUL Financial. So mukhang palagi na lang nangyari to kung meron pa tayong mga volatile na stock. So parang hindi maganda talaga si CUL pagdating naman sa day trading natin dun sa mga malakas na pumitik na mga stocks naman. So pwede rin follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na Facebook page and then yung ating Twitter account. So mukhang si Jollibee ang sisipa na sunod sa atin kasi meron na naman siyang open na store doon naman sa ating sa may bandang Rome, Italy naman. So mukhang nag-i-expand po itong si Jollibee doon naman sa overseas po natin. Okay? And then tingnan natin yung ating PSE index. So silipin po natin yung ating 5-minute chart. So makita mo dito, biglang nagkaroon ng optimism dito sa ating PSE market at umakyat nga po siya ng more than 1%. So 1.22%, so halos nag-recover lang siya simula ng opening natin kasi bumagsak nga po siya and then nag-recover. Pero pagdating ng closing, binatak naman siya ng 1.22%. Pero hinahanap ko kung saan galing tong meron ba tayong share swap dyan or block sale na nangyari kasi ang laki kasi ng volume ng una. So hindi natin alam kung selling volume to or buying volume kasi makita mo dito sa overall na volume natin for the day medyo malaki po to. So ito yung mga nung huli, so ito yung mga nag-cause ng pag-akyat po ng ating mga stocks naman. So makita mo dito, di ba, merong malalaking volume and then green po yung candle natin. So tingnan natin bukas kung ano yung reaction ng ating market, kung babagsak ba siya ulit kasi medyo in-extend nga po yung closing natin dito sa ating market, baka mag-pullback naman siya. So pero merong malaking volume dito, so alamin pa natin kung ano meron dito. Pero medyo magandang indication yan kung merong nag-invest po dito sa ating market. Pagdating naman sa foreign investing, so balik ko yung PSEI, selling pa rin naman sila so most likely hindi foreigner yon. So medyo siguro may local na nagkaroon ng black sale dyan. So tignan natin kung sino po yung mga stocks na yun. Sinisilip ko, hindi ko po mahanap. So kasi pag tumingin ka dito sa ating net foreign selling, negative 1.21 billion. So sunod-sunod pa rin po yung selling ng ating mga foreigners naman. Pero merong sumasalba sa ating index. Pagdating nga ng closing, bigla pong pinapaangat yung ating mga blue chips naman. So dahil ganyan yung nangyari sa kanya, kung sisilip ka lang sa charts, para maganda siya kasi nagkaroon na naman siya ng another higher low confirmation naman. Ayan. So siguro ang magiging catalyst natin para umangat talaga itong si PSEI is yung magiging results naman po ng communication ni President Duterte with regards naman sa ating mga limited na public transportation. So magkakaroon, galing po ito kay CNN. So yun nga, ito daw kasi sinasabi ni Mr. Galvez, yung nagiging cost daw kaya hindi po makarecover yung ating economy. So yun nga, binubuksan ng paunti-unti po yung ating economy. So alamin natin by October 12, so next week na yata to,
kung ano po yung results ng kanilang mga strategies na gagawin naman. So, ang sabi niya dito, actually, ang GCQ sa Metro Manila, maikumpara natin ito na ito ay mahigpit na MGCQ considering that marami na tayong na-i-open sa economy. So, parang MGCQ na pala yung ginagawa nga po sa ating Metro Manila. So, tingnan natin kung magandang catalyst yan bukas kung yung sudden spike ng volume dito sa area na to is makatulong po sa sentiment naman dito sa ating PSE market. And then another thing, kaya siguro medyo binuhat yung ating indices kahit medyo malaki po yung net foreign selling. Pag tumingin ka sa global market, so puro green po yung makita mo sa kanya. So mamaya, mukhang okay na naman po yung US market natin kasi yung mga futures nila is matataas naman. So Nasdaq futures 0.65%. Kahapon naman, medyo maganda rin po yung kanilang galawan. So more than 1% na po yung galaw ng ating US market. And then, pagdating dito sa bandang Asia, makita mo, halos green po lahat. Yung mga nag-red, hindi naman ganun kalaki. Pero majority is, malalaki po yung galawan ng kanilang mga indices naman. So, more than 1% yung iba. Dito sa Malaysia, more than 2%. Dito sa S&P, New Zealand yata to, around 1.83% naman. Ayan. So, mukhang maganda globally. So, walang problema na nakita yung ating indices. So, kaya siguro medyo maganda na rin yung hatak dito sa ating PSEI. So, magiging catalyst to by next week guys kung anong mangyayari po sa meeting na gagawin na yun nga, i-conduct din yata to ni President Duterte based doon sa review natin sa kanya kahapon. So, basahin nyo po kung ano po yung nakalagay dito sa disclosures or news galing naman kay CNN Philippines po natin. Okay? So, yun po yung nakita natin sa kanya. Pagdating sa ibang indicators, ang nakita natin na maganda, nagkakaroon po ng higher low yung ating RSI level naman. So, mukhang magkakaroon din siya ng decision for the coming few days kasi papunta siya dito sa medyo tight na consolidation area. So, magandang makita natin sa ating PSE index. Sana maglaro ulit yung ating indices dito naman sa taas ng ating MA100 for the coming few days naman para medyo maganda rin po yung vibes naman ng ating mga blue chip holder. So, marami ako nakita mga blue chips, medyo malalaki yung pagtaas nila. Halimbawa si SM, more than 2% po yung inakyat niya for yung biglang pag-angat po ng ating index naman. Okay, so punta tayo dito sa ating mga top trending stocks. So, unahin natin yung mga telco players. So, medyo nung umaga nakita natin, maganda yung pullback pataas ng ating mga stocks. So, ito nga si dito, medyo maganda yung galaw niya nung umaga. So, umakyat siya until nagkaroon pa rin siya ng ano no, kung sisilipin mo na maigi yung ating chart, medyo bumagsak siya nung opening. So kasi nandito sa baba yung ating candle. So more than 4% opening pa lang. So talagang magtatakotan na sa kanya and then umabot siya ng halos 7% naman dito sa ating pinaka-low. Pero yun nga, medyo nakabawi po siya at mula sa kanyang opening price na at negative 4%, umakyat pa siya ng halos 12% naman. Pero siguro nag-take advantage na yung iba kasi yun nga, ito na yung chance nila na makaalis kasi nga puro hindi pa rin maganda yung mga candles naman natin sa kanya. Kaya siguro ganyan, yung nakita natin na candle sa ending natin is nag-take profit na rin po yung mga hindi nakaalis dito sa medyo mabilis na pagbagsak naman po ng ating prices sa kanya. So medyo may mga sumalo pero meron din mga lumabas sa kanya. So, balik po natin yung ating Fibonacci chart sa kanya. So, nag-retest nga siya. Malapit po dito sa pinag-uusapan natin kahapon sa Fibonacci 50. Actually, yung inaano natin is, worst case is dito sa area na to, around 4.8 pesos siguro. Pero siguro mas malakas na support niya sa ngayon itong 0.5 Fibonacci level naman natin at 5.29 pesos. So, ilalagay ko muna yung support dito guys kasi yan naman yung pinaka-bottom natin. And then yung next na resistance, since medyo nag-resist dito sa area natin at 0.382 na Fibonacci natin. So, small range lang muna. Pero pag once mabasag niya, syempre, titingin ka dito sa bandang taas niya. So, medyo malayo na kasi yung next na ano niya eh. Kung halimbawa magkaroon siya ng breakout dito, more than 12% na galawan. Pero, tinitignan ko din yung situation natin Friday. So, baka hindi pa masyadong makaangat itong si dito naman natin pagdating po sa kanyang technicals naman. So, most likely, so itataas ko tong area na to dito sa resistance. Nag-coincide pala dito sa previous points natin sa kanya.
So hanggang dyan na lang muna siguro yung pinakagalaw ng ating stock na si dito naman by tomorrow. So may possible upside ka sa kanya kung medyo good vibes po yung mga traders natin sa kanya na around 6%. And then dito sa bandang baba, yung pinaka-support mo, so 1:1 siguro, no? Or medyo mas malakas yung risk mo sa kanya at 7% naman. So medyo mas maliit, or i-adjust natin ng konti kasi yung weak is nandito sa bandang taas. Para sa 1:1 na ratio naman ng ating reward sa risk sa stock natin na si dito naman. So personally, hindi muna tayo nag-expect na babalik siya kagad dito sa taas since naghahanap pa rin ng base itong si dito natin. So maganda bukas, since nandiyan na siya, kung sakali mang babagsak, mag-retest lang siya dito sa may body po ng ating candle. So around siguro dito. So i-retest niya itong support area na to at 5.51 naman. Kasi pag medyo yung price action natin is bumabalik-balik dito sa baba, baka mag-red po tayo kasi nga Friday bukas. Pero sana mas maganda makalampas siya dito sa 0.382 Fibonacci level kasi medyo mataas naman yung volume sa kanya ngayong araw na to. So tingnan natin sa 5-minute chart kung ano po yung makita natin sa kanya. Ito yung medyo nakatukotan sa kanya, no? So during this time, hindi ko na rin magamit si COL Financial. So nanonood na lang tayo ng mga stocks na mabibilis po yung mga galawan kagaya ng mga mining natin, sina ABS-CBN, and then ito mga telco stocks naman natin. So ito nga medyo kabado siguro yung mga holders natin nung huli kasi patuloy nga po na bumabagsak, and then parang meron siyang niretest dito sa area na to, 2 beses siyang nagretest. Makita niyo yung candle, merong red saka green candle, then after magkaroon niya ng morning star, after magkaroon ng bullish engulfing candle dito sa area nito, nag-recover na siya hanggang sa kanya next na resistance area naman, which is yung 6.17. So medyo maganda yung closing natin sa kanya kahit papano guys, kasi hindi volatile yung stocks natin sa kanya. And then makita mo, nag-attempt yung price natin, yung MA9 nasa taas ng MA20, and then although nasa baba yung closing price natin sa kanya, ilang beses na nag-attempt sa taas ng MA20 yung ating price action naman sa kanya. So balik tayo dito sa kanyang day chart. So makita mo yung RSI medyo pabagsak pa rin yung direction niya, pero tingnan natin baka mag-support naman dito sa support level ng RSI natin at around RSI 64 naman. Pag hindi, dito tayo magbabanay sa kanya RSI 56 level naman. So medyo nag-cross down yung ating MACD. Yung blue line is may direction na pabagsak, papunta po dito sa ating red line naman sa kanya. Okay, so ganyan lang muna. Simple na tingin natin sa kanya. Support saka resistance level naman, and then planuhin mo na maigi kasi Friday baka maging volatile na naman yung stocks natin. Maghang na naman po si COL Financial. So sana meron na makapag reklamo talaga sa kanya kasi hindi na normal yung araw-araw is hindi ka makapag-trade ng maayos sa broker naman natin. Ayan. So nag-loss po siya ng negative 0.52%. So wala tayong makitang ibang related news sa kanya. So ang madalas i-tag kay dito natin is yung nalalapit po na opening ng ating IPO na si Converge ICT naman. So supposedly ngayong October 8, malalaman natin yung kanyang final price. Maabot ba siya dun sa sinasabi natin na 19 pesos. So around 16.5 until 19 pesos. Pero mukhang malakas siya pagdating dito sa IPO. Kasi nga, meron siyang mga backers, so including, marami siyang global investors, including one of Canada's largest pension funds naman. So medyo malakas siguro yung demand. So hindi tayo magtataka kung masasakop niya yung ating 19 pesos naman kasi in-adjust na niya to based sa kanyang previous maximum price na 24 pesos naman. Ayan. So kaabang-abang si Converge ICT. At kung hindi mo pa napanood yung review natin sa kanya, so meron tayong review kung ano yung in-expect natin na pwede namang mangyari kay Converge ICT. So sabi nga natin, medyo mabigat din siya ng konti kasi nasa more than 30 billion yung kanyang IPO or yung market cap niya na ilalagay initially dito sa ating PSE market naman. Okay, so next po natin si C. So ang nakita lang natin na news kay C is yung clarification na news with regards naman doon sa lumabas sa mga newspapers nung nakaraan kung saan si Udena Infra, yung isa pong underling nitong si Udena Group of Companies, so wins 10 billion deal with dito naman. So ito nga, siya yung magle-layout ng mga fiber optics nitong si Dito Telecoms natin. So kinonfirm lang ng ating group na Chelsea Logistics naman. Okay, so tingnan natin yung kanyang technicals.
So kung ipa-plot ulit natin yung ating Fibonacci level sa kanya, makita mo dito, halos nag-rebound din siya. Tanggalin muna natin yung mga indicators. Halos nag-rebound din siya, malapit po dito sa ating Fibonacci 0.618. Ayan. So, sa mga hindi pa masyadong marunong sa Fibonacci, ito yung mga nakalagay dito po na numbers. Yan po yung mga na-compute na po pag pinaplot mo siya. So, pero ito yung mga points na critical sa kanya na dinidefine ng ating Fibonacci na chart naman. So, hindi naman exactly kailangan mag-bounce dito sa, halimbawa dito sa line na to. So, actually, meron siyang area kung saan pwedeng mag-bounce yung mga stocks natin kasi mga natural resistance saka support levels po yung naguguhit ng ating Fibonacci na chart naman sa kanya. Ayan. So makita mo dito, halos nag-bounce siya malapit dito sa 0.618. So kung gagamitin mo yung Fibonacci as support saka resistance, dito tayo titingin sa kanya next na resistance sa 0.382 naman. So same kay dito, since parehas naman sila ng structure saka sentiment. So titingin muna tayo sa kanyang mga Fibonacci levels, yung pinaka-support mo. So, pwedeng dito sa area na to, nag-fill the gap pala siya dito sa area na to. So, immediately, para hindi masyadong malayo yung price mo sa kanya, kung halimbawa nakasalo ka sa 5.33, lagay mo lang sa 5.03 yung cut loss mo. Or kung medyo ma-hold mo siya ng matagal, pwede rin dito sa 0.618 kasi nagkaroon siya ng bounce dito sa area na to. So, medyo malakas po yung support niya dito naman sa area na to. Kasi yung mga nakabili dito sa area na to, hahawakan nila itong CC kasi alam niyo naman volatile to. So, anytime pwede pa rin po magkaroon ng spike sa kanyang prices. So, hopefully maka-revive siya, umakyat dito sa 5.62. Pag halimbawa ma-break niya to bukas, malay natin, meron siyang news. So, ito yung next na resistance natin at 5.88. Pero sa ngayon, habang wala pa siyang ibang catalyst, dito muna tayo sa 5.65 pesos naman. So, okay pa, mas okay ng konti yung RSI nitong si GLC kasi yung dulo niya, makita mo, medyo paakyat po yung direction. And then, hindi pa masyadong obvious yung pag-curve down ng ating MACD level naman. So, nag-gain po siya 2.7% naman. Next po natin si Now. So makita mo dito, medyo maganda po yung galaw ni Now as compared dun sa dalawang stocks natin kasi kumbaga yung dalawang si dito sa si C, nagsasabi kasi yung sentiment sa kanya, kaya kung medyo bagsak si dito, medyo bagsak din si C. Pero itong si Now, since magaan din naman siya, naitulak po siya ng 6.86% naman. And then ang isa lang napapansin ko sa kanya, pwede ka palang mag-draw ng trend lines na ngayon after magkaroon niya ng parabolic na move kasi yung ating prices parang malakas yung support dito sa ating MA9 naman. So, ayan, pwede ka na mag-draw sa kanya ng trend lines. Kay C, saka dito, hindi ko pa masyadong na-try sa kanya para malaman natin yung next na trading channel po nitong si Now natin kung hindi ka gagamit naman ng Fibonacci sa kanya. So, pwedeng dito sa mga body ng candles natin. So, dito, pwedeng magkaroon ng next na resistance level naman sa kanya. So, ang nagko-coincide dito sa area na to is around here sa 5.27. And then, yung support mo sa kanya, so, medyo malakas na support tong area na to, pero ibaba natin ng konti. Kasi merong gap dito mali natin. Pag medyo hindi siya maganda, baka i-fill tong gap na to. Pero sa ngayon, dito sa area na to, nagkakaroon ng support po itong si Now Corporation naman natin. So, plot natin yung Fibonacci, check natin yung ating mga levels na nilalagay sa kanya. Kung meron siyang kasama na pinupuntahan naman or yung medyo nagko-coincide yung ating Fibonacci level naman sa kanya. So, makita mo dito, so parang sakto, no? Pumasok siya dito sa 0.618 Fibonacci level pero medyo mataas yung nilagay natin sa kanya dito. So, pwedeng ibaba mo. So, pwedeng dito sa area na to, malapit sa 0.382 or dito po sa mga body naman ng ating mga candles. Pero kung ikukumpara mo, mas maganda yung technical sa ngayon nitong si, tanggalin ko muna to, si Now as compared kay dito sa kay C. Kasi balik tayo kay dito. Tingnan mo yung chart niya. Makita mo, mas lamang yung pagka bearish ng ating mga candles as compared dito kay Now naman na stock po natin na yan. So, mas lamang po yung mga green candles natin kay Now as compared doon kay dito tsaka kay C naman natin. And then, makita mo yung pagka-bend ng kanyang RSI is medyo mas mataas as compared doon sa dalawang stocks. And then, yung MACD natin sa kanya is mas maganda tignan as compared doon sa dalawang stocks po natin na yan. So, mukhang mas maganda ang chart. Technical lang nitong si Now natin as compared kay dito sa C
C naman. Ayan. So, congrats po yung mga nakahuli dito sa may bottom area niya. So, di ba nag-coincide doon sa Fibonacci, malapit sa Fibonacci. So, pwedeng nakasalo ka sa kanya, may gain ka na 6.86% naman. Okay? Next po natin yung ating mga minahan. So, mukhang naging magandang catalyst dito sa mga miners po natin, yung news na nakita natin nakaraan. So, yun din naman yung lumalabas dito sa ating mga social live feeds na naghahanap nga po ng nickel producer itong si Mr. Elon Musk ng ating Tesla, and then yung gagawing ipa-privatize daw po yung ating mga mining. So ang ibig sigurong sabihin nun, halimbawa meron pong mga miners na nakakuha sa kanya itong mga listed companies natin, so madadagdag yun sa asset ng ating mga mining companies kung sino man yung makakuha sa kanya. Then good news sa kanya kasi tatas yung kanyang revenue pag mas marami po yung kanyang pinagkukuhanan ng supply naman, kasi medyo, di ba, sa ngayon medyo malakas yung demand, so mas maganda ma-meet niya yon. So yung mga privatization na gagawin ng ating government is makakatulong po sa ating mga companies naman. So mag-create din daw siya ng mga jobs natin. So sa technicals naman, medyo hindi maganda po yung nangyari kay nickel kasi makita mo inverted hammer. So very bearish po yan kahit green po yung ating candle na nakikita sa kanya. So saan ba siya nauntog? Tingnan natin kung saan siya nauntog na resistance area. So dito sa area na to. So kita mo, di ba? Talagang nire-respect nila yung ating mga resistance levels naman. So yun nga lang, hindi maganda yung hindi natin gusto yung gantong candle kasi medyo takot po sa kanya yung karamihan. So yung iba nakakuha na ng mataas na gain, so umalis na. So yung mga nag-hold dyan is yung mga medyo nagkamali siguro na pasok sa kanya, or pwede rin naman yung mga nakahuli dito sa area na to kasi medyo mataas pa naman yung price. Pero kung iti-trade mo siya, so wait muna ng good candle bukas kung gusto mong pasukin itong si nickel, and then warning sign sa'yo kung medyo papunta siya sa closing the gap naman. So ilalagay ko yung support dito sa dito sa may gap 3.35, yung resistance is 3.75 naman. So hopefully may isa pang good news bukas, baka kasi magkaroon ng pullback itong si nickel natin. Although malaki yung volume, di ba? Yung volume natin for the last 2 days. Hopefully mag-support po yung ating 3.35 level man. Kung hindi, kasi medyo Friday, baka dito tayo sa bandang baba at 3.2 pesos naman. Ayan. So maganda pa rin naman yung technicals niya. Yung ating RSI hindi oversold, overbought na siya, pero hindi pa naman sobrang overbought yung area natin sa kanya. So hindi kagaya dito umabot ng 93 na RSI, and then medyo okay pa yung ating MACD naman sa kanya. Pero as a trader lang guys, so ako personally hindi ako papasok pag ganito po yung candle na nakikita ko naman sa kanya. Ayan. So hopefully mag-bounce siya para sa mga kasama natin na may hawak po sa kanya, and then ma-retest niya yung 3.75 pesos naman. So unless may very good news, so pwede pong umakyat si nickel naman natin. So ganun din yung nangyari kay Ferro Nickel natin. So nag-gap up siya. Actually mataas yung gap up niya, no. Umabot siya ng halos 8%, so 7%. Pero medyo nagkaroon din ng malakas na profit taking. So tingin tayo sa 5 minute. So ang laki ng gap up niya, makita mo dito. Ang gap niya is umabot ng taas pala, around 9%, yung pinakamataas niya sa opening, more than 7%, pero medyo malakas yung profit taking. Pero ang maganda lang na nakikita ko sa kanya, nag-hold siya at medyo mataas yung gap niya. Tingin tayo dito. So meron siyang malaking gap dito sa area na to. So anyway, tingnan natin bukas, more than 2%, halos 3% yung nag-support na gap naman niya. So tingnan din natin kasi pag nabasag tong gap area na to, baka mag-close siya. Bumalik po dito sa 1.18 pesos naman. So ang naging resistance natin sa kanya is 1.3 pesos. So ganyan muna yung tingin natin sa kanya. So isang maliit na trading channel. So sana mag-support dito sa area na to. At yung volume is mataas as compared naman dito kasi medyo pangit siyang tignan kasi medyo nagkaroon ng profit taking. At yung tuloy yung volume natin nagmumukha na selling volume. So meron naman mga sumalo sa kanya kaya napigilan po yung pagbagsak, pero watch out lang bukas. So ang pinaka next na support mo is around 1.17 pesos naman. So medyo failed yung kanyang breakout. So sobrang taas naman kasi. So medyo marami po yung na-attempt na mag-profit taking dito sa ating mga stocks na mining naman. Okay? Yan po yung nakita natin kay Ferro Nickel. Next natin si MRC Allied.
So, matunog na usapan dito kay MRC Allied is yung conversion niya from a stock, isang corporation into a holding company. So, medyo marami na rin kasing company po itong si MRC Allied. So, tinitignan ko sa Wikipedia kanina yung mga hawak niya. So, mainly property developer si MRC Allied, pero nag-venture na rin siya sa mining. So, kasama sa mining po itong si MRC Allied, and then meron pa rin siyang mga renewable energies. So, may nakikita ko mga solar companies siya, and then mga wind energy companies. So, medyo malaki na nga itong si MRC. So, siguro kaya gagawin pong holding company na lang itong si MRC Allied. So, good news po yan. Kasi, magmamanage na siya ng mga companies na under niya. So, lumalaki po si MRC. So, hindi ko na nahanap yung disclosure niya dito sa ating review for today. Pero pwede nyo pong hanapin sa PSC Edge para makita nyo po kung nasaan yung news na yun na i-convert siya sa holding company. So, may nakita din ako na disclosure related po naman doon. So, tingin tayo sa technical sa kanya. So, maganda yung nangyari sa kanya kasi meron po siyang clear breakout dito sa 0.2778. So, penny stocks to guys ha. So, kailangan mabilis po yung kamay mo pag tinitrade mo itong mga penny stocks kasi kita mo naman dito sa pinaka-high natin, umabot siya ng sukatin natin 47%. So halos mag-ceiling pala itong si MRC Allied, pero sa closing umabot na lang siya ng 21%. So sana hindi ka nakaipit dito kasi medyo malaki din. More than 16% po yung binagsak ng stock natin si MRC Allied naman. So tinitingnan ko to sa 5-minute chart around 12 na. So break time na sa amin guys around 12:30. So, medyo stable na rin si Cole during that time kaya nakapag-trade din tayo sa kanya. So, yun po yung pinost ko dun sa ating Facebook account naman. So, pero makita mo dito, di ba? Ang bilis ng galaw niya starting 11:25. So, hindi ko na nakita to. Nakita ko na lang siya nung pabagsak na dito sa area na to. So, nag-aantay na lang tayo ng bounce naman sa kanya. Kasi ang laki ng, ang laki ng tinaas. Ang bilis ng pag-akyat, malaki yung volume, and then ang bilis din ng pagbagsak niya. So, dito pa lang nag-iisip na ako ng bounce sa kanya. So, nag-draw tayo yung Fibonacci, and then suddenly nag-coincide sa 0.786 yung pinaka-bottom niya. So, hindi ko na-pick dito sa area na to. So, masyadong mabilis, umakit siya kaagad. And then, nag-abang ulit ako sa kanya ng bounce dito naman sa area na ito. And then, na-pick naman yung ating buy sa kanya. And then, sinet ko na kaagad 0.285. Binenta ko na po siya. Pero umakyat pa siya at nag-close naman ng 0.290 naman. Ayan. So, yan muna yung titignan natin sa kanya bukas. So, since nasa ang pinaka-half body niya dito, no? So, balik tayo sa day chart. Mas madali siguro mag-draw doon ng next na resistance sa support level naman sa kanya. So, ang ating pinaka-support sa kanya, kasi medyo kabi-breakout niya dito. So, baka mag-retest din siya bukas kung walang masyadong good catalyst sa ating mga mining companies. So, ang pinaka-support natin is 0.2689 naman. And then, yung ating next na resistance, hanap tayo dito sa kabila, is pwede siyang umabot sa, so dito na pala siya, no, sa kanya next na resistance. So dito na tayo magdodraw sa kanya sa bandang taas naman at 0.3208. So tingnan natin bukas kasi medyo malakas yung uptick, malakas yung volume. So malay mo magkaroon siya ng spike until dito sa bandang taas naman natin sa kanya. Pero sa ngayon, ito muna yung titignan natin sa kanya kasi nasa current resistance siya. So, nag-expect tayo may konting spike pa rin dito sa stock natin na si MRC kasi marami pong volume. So, and then yung lumalabas na news na yun, gagawin na po siyang holding company. So, dudumugin po talaga siya ng mga traders naman. So, advice lang ulit, ingat po sa mga volatile na stocks. Kung hindi ka nakabantay, may trabaho ka, so wag ka na lang masyadong mag-trade sa kanila ng all-in kasi baka hindi mo mapansin, bigla na lang po bumagsak yung pera mo sa kanya. Kasi kita mo sa 5-minute chart, laki niya na. Kung medyo na-hype ka dito, akala mo magsisiling ng 50%, pwede ka malugi sa kanya ng 23% in just 15 minutes naman. So, lalo na mabagal yung broker natin, hindi ka makakaalis sa kanya kaagad. So, kailangan protektahan mo din yung capital mo. So, medyo malaki yung volatility. So, bawasan mo yung risk na pinapasok mo naman sa kanya. So, nasa overbought signal na. Ayan. So, nasa overbought na. So, warning sign doon sa mga kasama naman natin sa kanya. So, congrats po doon sa mga nakahuli kasi nag-gain po siya ng 21.85% naman. So,
So, next po natin guys, itong si MPI. So, ang ganda po ng galaw nitong si MPI kasi patuloy po na umangat yung ating mga prices naman sa kanya. Then, makita mo dito, meron po siyang malakas na accumulation ng volume. So, ito po yung share buyback na ginagawa po ni MPI naman. So, meron siyang disclosure nung nakaraan, di ba, kung tandaan nyo, na si MPI nga po is mamimili nga po ng around 5 billion shares nitong si MPI ng company natin. So, nakakatulong po yun. So, makita nyo naman, nandito po sa kanyang volume. So, kung pupunta kayo dun sa ating PSE Edge, so hindi ko na nabuksan, meron po siyang daily disclosure starting August 6, namimili po na po ng shares si MPI. Kaya ganyan po na patuloy na umakit yung kanyang price. Pero yun nga, mahin nyo lang guys, nasa overbought signal na tayo. So RSI is 80. So medyo malapit na rin siguro magkaroon ng pullback si MPI natin. So nakita natin, so dinodrawing ko na rin siya kanina. Yung ating next na resistance level is nandito naman sa previous breakdown area natin at around 4.27. So konti na lang yung nilalagay natin sa kanya. Kasi nga po, natuto na tayo kayo dito, di ba? So, warning sign na yung ating RSI level naman sa kanya. Baka kailangan mag-pullback muna siya ng konti para yung next wave niya is mas malakas naman. Pero hindi natin inaalis yung chance mag-shoot up siya up to 4.27 kasi nga meron pong nagtutulak naman ng kanyang prices naman. So, ang pwedeng maging guide natin sa kanya sa ngayon, yung pinaka-support natin is dito at around 3.73 naman. And then, pwede ka siguro mag-draw sa kanya ng trend lines as a reference naman kung saan po siya papunta. Pero halos parabolic na rin pala siya, no? So, pwede ka kasi mag-draw ng guide sa kanya dito sa mga base po ng ating mga prices naman sa kanya. So, yan kasi yung sinusundan niya at medyo nagpipick up na rin po siya ng momentum sa ngayon naman. So, yan po, yung nakita natin na next na resistance level nitong si MPI. So, congrats po dun sa mga holders natin sa kanya, yung mga long-term holders po ng mga blue chips kasi maganda na po yung galaw nitong si MPI. So, kung titignan mo, kung mahilig kayo sa chart patterns, parang classic na cup and handle din yung makita mo sa kanya. So, ito yung pinaka-base ng ating cup. Meron siyang malaking handle and then saka siya nagkaroon ng uptick ng prices naman. So, kita mo naman yung ating RSI is nag-overshoot na. So, medyo warning sign na yan. Pero yung ating MACD is kakaumpisa pa lang bumukas naman po ng kanyang direction. Okay, so yan po yung review natin kay MPI. And then, next, yung ating nakalimutan nung nakaraan, si Merrimart. So, sideways pa rin naman guys eh. So, kung ano yung review po natin sa kanya nung nakaraan, ganun pa rin. So, nasa support yung 2.9. And then, yung resistance natin sa kanya is 3.23 naman. So, watch out lang. Sana hindi mag-break yung mga support lines natin. Kasi nasa critical na condition si Merrimart. Hindi pa siya makapag-decide for the longest time na nandito siya sa loob po ng ating trading channel. So, yung ating RSI, medyo may nakita tayo na divergence. So, yung price hindi gumagalaw pero yung RSI is medyo pabagsak yung kanyang direction naman. So, hopefully, mag-recover siya para yung RSI level natin is medyo gumanda at maalis po yung ating RSI divergence naman na nakikita sa kanya. Okay? Next po natin si ABS-CBN. So, ito din eh. Medyo nagbabala na, nag-warning na tayo sa kanya kahapon kasi nga, kaya nilagay ko na lang yung yung pinaka-resistance natin dito sa around 14.55 kasi medyo batak na po eh. So, anytime pwedeng magkaroon po ng profit taking sa kanya. So, lalo na yan, maabot siya ng 100%, 133% in just 4 days, di ba? So, doble yung puhunan mo sa kanya kung nasalo mo siya dito sa may bottom area naman. So, medyo marami pa rin yung pumasok sa kanya kasi medyo malakas nga po yung expectation. Kasi confirm na nga, magbubukas na po siya by October 10 naman. So, yun po yung inabangan ng karamihan at meron tayong isang news na related sa kanya. Si Representative Mike Defensor nag-react sa ABS-CBN showing air on Zoe TV naman. Ayan. So, sabi naman niya, nabasa ko kanina, wala naman daw mali sa ginawa ng ABS-CBN kasi isa pa rin naman siyang corporation. So, pwede siya doon sa sinasabi na black time deal naman with Zoe TV. Ayan. So, at least kahit pa paano, medyo safe po yung ating di ba pinag-usapan natin kahapon, baka magkaroon ng hearing ulit sa Congress at since ayaw nga nila kay ABS-CBN nung nakaraan na mag-renew ng franchise, baka i-block din yung deal. Pero sabi naman ni Mike Defensor, yung ating isa sa mga panels nung nakaraan na
wala naman daw or rather legal naman yung ginawa po ng ABS-CBN natin. So yung pinaka-support natin ngayon is nasa 15 pesos, pero watch out lang guys, baka magkaroon din ng volatility kasi Friday po nasa overbought signal tayo. So kita mo yung RSI is 82, so anytime pwede po mag-fluctuate yung ating prices naman sa kanya. So yung ating resistance na dito sa 16.74, so bumalik na siya doon sa kanyang initial level kasi nga okay na po yung kanyang business naman. So tingnan naman natin kung ano yung susunod na epekto nito sa kanyang mga revenues or sa kanyang mga income naman for the succeeding quarters naman. So sana gumanda siya ulit para bumalik ulit yung prices niya before na magkaroon siya ng problema with regards naman sa kanyang franchise. So nag-gain pa rin naman siya 11.11% naman. Ayan. So guys, i-manage yung risk nyo. Ang dami po tayong nakikita na mga stocks na biglang nagtatalbugan sa ngayon. So yung mining, kita nyo naman umakyat pero nagkaroon ng pullback. Yung ating mga dito telco stocks, so umakyat at then ng sobrang bullish na nag-pullback din. So hinahambol po tayo ng market na matuto tayong mag-take ng profits pag yung mga indicators natin ay hindi na maganda yung pinapakita naman sa kanila. Okay, so hopefully yung meeting nila this weekends with regards sa opening po ng economy is maganda. So yun po yung catalyst siguro para mag-spike naman pabalik sa around 6,000 level po yung ating PSCI index naman. Okay, so yun lang yung review natin for today. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako sa aking Facebook account, sa ating Facebook page, and then especially dito sa ating Twitter account. So pwede nyo ring i-follow guys yung mga newspaper na fina-follow natin kasi sila nga po yung mga reliable na nagbibigay ng mga news sa atin naman. Okay, so yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Happy Trading Friday po bukas.